Magandang pagpapalang umaga po sa ating lahat at nasa Exodus chapter 10 na po tayo. At ang aking babasahin ay sa verses 1 to 5. Ito po ang ikawalong salot, ang mga balang. Sabi dito, verses 1, sinabi ni Yahweh kay Moises, pumunta ka sa Paraon, pinagmatigas kong kanyang kalooban at ng kanyang mga tauhan para maipakita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. 2. Ginawa ko ang mga kababalagang ito upang masabi ninyo sa inyong mga anak at apo kung paano ko ipinakita sa mga Ehipsyo ang aking kapangyarihan at sa gayoy kikilalanin ninyong lahat na ako si Yahweh. 3. Pumunta sa Paraon sina Moises at Aaron at sinabi, ito ang ipinapasabi ni Yahweh. Hanggang kailan ka ba magmamatigas? Payagan mo nang umalis sa mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag hindi mo pa sila pinayagan, bukas na bukas din ay magpapadala ako ng makapal na balang sa iyong bansa. 5 last verse, mapupuno nito ang buong Ehipto, kahit wala kang makikita kundi balang. Uubusin nito ang lahat ng hindi nasira sa pag-ulan na malalaking tipak ng yelo, pati ang mga punong kahoy. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. God bless po. Magandang pagpapalang umaga po sa atin lahat at ang ibabasa ko po ay para kay Brother Edwin o Atoy. Siya po ay babasa sa chapter 10 verses 6 to 8 sa Tagalog version. Sabi po rito, mapupuno ng balang ang iyong palasyo at ang mga bahay ng mga opisyal at mga mamamayan mo. Wala pang ganitong pangyayari sa kasaysayan ng Ehipto mula nang dumating ang inyong mga ninuno hanggang ngayon. Nang masabi ito ni Moises, umalis na siya. 7. Sinabi ng mga opisyal ng Paraon at sa kanya, hanggang kailan niyo pa ba hahayaan ng kalamidad na ito na magpaparusa sa atin? Paalisin niyo na po ang mga Israelita para makasamba na sila sa Panginoon na kanilang Diyos. Hindi niyo ba naiisip na nasasalanta ng Ehipto? 8. Kaya pinabalik sina Moises at Aaron sa Paraon. Sinabi ng Paraon sa kanila, maaari na kayong umalis para makasamba kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Pero sabihin niyo sa akin kung sino ang isasama ninyo sa pag-alis. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. God bless you all. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 10 verse 11 to 13. Hindi ako papayag na isama ninyo ang lahat. Kayo na lang mga lalaki ang umalis upang sumamba sa inyong Yahweh, kung iyan ang gusto ninyo. Pagkasabi nito, ipinagtabuyan sila ng Faraon. Sinabi ni Yahweh kay Moises, iunat mong pataas ang iyong kamay at dadagsa sa buong Ehipto ang makapal na balang. Uubusin ng mga ito ang mga halamang hindi nasira sa pag-ulan ng malalaking tipak ng yelo. Itinaas nga ni Moises ang kanyang tungkod. Maghapot magdamag na pinaihip ni Yahweh sa buong Ehipto ang hangin mula sa silangan. Kinaumagahan, tangay na ng hangin ang makapal na balang. Yun lang po. Amen. Ngayon babasay ko po Exodus chapter 10, verse 14 to 16. At ang mga balang ay bumaba sa buong lupa ng Egypto at nagsipagpahinga sa lahat ng hangganan ng Egypto. Totoong napakakapal. Bago noon ay hindi nakaroon ng gayong balang at hindi na makakaroon pa. Pagkatapos noon, naggayon, sapagkat tinapan nagbagayaon ang balat ng buong lupa, na anupat ang lupa ay nagdilim, at kinain ang lahat na halaman sa lupa, at ang lahat na bunga ng mga kahoy na iniwan ng granizo, at walang natirang anumang sariwang bagay, maging sa punong kahoy o sa halaman sa parang sa buong lupa ng Egypto.
Nang magkagayoy, tinawag na madali ni Paraon si Moises at si Aaron, at kaniyang sinabi, "Ako'y nakasala laban sa Panginoon niyong Diyos at laban sa inyo." Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong isi-share ngayon ay Mapagpalang gabi po sa ating lahat at muli po tayo magbabalik sa ating pong ginagawang daily devotion. Akin pong session ngayon dito po sa Exodus chapter 10 verse 22 hanggang 29 po. At sinasabi nga po dito sa talatang ito, ganun niya ang ginawa ni Moises at nagdilim nga sa buong lupain sa loob ng 3 araw. Hindi magkakitaan ang mga tao sa buong Ehipto, kaya't walang taong malis sa kanyang bahay sa kinaroroonan sa loob ng 3 araw. Madilim na madilim ang buong Ehipto maliban sa tirahan ng mga Israelita. Tinawag ng Paraon si Moises. Sinabi niya, "Makakaalis na kayo upang sumamba kay Yahweh. Maaari ninyong isama ang inyong mga pamilya, ngunit iiwan ninyo ang lahat ng tupa, kambing at baka." Sumagot si Moises, hindi po maaari, kailangan bigyan ninyo kami ng mga hayop na ihahandog namin kay Yahweh ng aming Diyos. Kaya kailangan dalhin din namin ang lahat naming mga hayop at wala na ni isa mang maiiwan, sapagkat pipiliin pa namin ng mga ito ang ihahandog namin kay Yahweh. At hindi namin malalaman kung alin ang ihahandog namin sa Kanya hanggang hindi kami dumarating sa lugar na pagdarausan namin ng pagsamba. Pinagmatigas pa rin ni Yahweh ang Paraon. Ayaw na naman niyang paalisin ang mga Israelita. Sinabi niya kay Moises, "Lumayas ka na at huwag ka nang magpapakita sa akin. Ipapatay na kita kapag nakita ko pa ang pagmumukha mo." "Masusunod ang gusto ninyo," sagot ni Moises. "Hindi mo na ako muling makikita." Salamat po sa Panginoon sa pagbasa po ng kanyang banal na salita. God bless po sa ating lahat. Bye-bye po. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabi ito ay sa Exodus chapter 10 verses 1 to 5 na sinasabi, "Then the Lord said to Moses, Go to Pharaoh, for I have hardened his heart and the heart of his servants, that I may perform these signs of mine among them. 2. And that you may tell in the hearing of your son and of your grandson how I made a mockery of the Egyptians and how I performed my signs among them, that you may know that I am the Lord." 3. Moses and Aaron went to Pharaoh and said to him, "Thus says the Lord, the God of the Hebrews, how long will you refuse to humble yourself before me? Let my people go, that they may serve me." 4. For if you refuse to let my people go, behold, tomorrow I will bring locusts into your territory. 5. They shall cover the surface of the land, so that no one will able to see the land. They will also eat the rest of what is left to you from the hail, and they will eat every tree which sprouts for you out of the field.
Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po. And God bless everyone. A blessed morning to everyone at babasahin ko po ay para kay Seshi sa Exodus chapter 10 verses 6 to 8 sa English translation. 6. They will overrun your palace and the homes of your officials and all the houses in Egypt. Never in the history of Egypt have your ancestors seen a plague like this one. And with that Moses turned and left Pharaoh. 7. Pharaoh's official now came to Pharaoh and appealed to him. How long will you let this man hold us hostage? Let the men go to worship the Lord their God. Don't you realize that Egypt lies in ruins? 8. So Moses and Aaron were brought back to Pharaoh. All right, he told them, go and worship the Lord your God, but who exactly will be going with you? Ito lamang po, purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. God bless you all po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang isi-share ko po ngayon, Exodus chapter 10, verse 9 to 13. And Moses said, we will go with our young and with our old, with our son and with our daughters, with our flocks and with our herds will we go, for we must hold a feast unto the Lord. And he said unto them, let the Lord be so with you, as I will let you go, and your little ones. Look to it, for evil is before you. Not so, go how ye that are men, and serve the Lord, for that ye did desire, and ye were driving out from Pharaoh's presence. And the Lord said unto Moses, stretch out thine hand over the land of Egypt, for the locusts that they may come up upon the land of Egypt, and eat every herb too of the land, even all that the hell hath left. And Moses stretched forth his rod over the land of Egypt, and the Lord brought an east wind upon the land all that day and all that night, and when Magandang araw po sa lahat. Ang babasahin ko po ay makikita sa Exodus 10 verse 14 to 18. They invaded all Egypt and settled down in every area of the country in great numbers. Never before had there been such a plague of locusts, nor will there ever be again. They covered all the ground until it was black. They devoured all that was left after the hail, everything growing in the field and the fruit on the trees. Nothing green remained on tree or plant in all the land of Egypt. Pharaoh quickly summoned Moses and Aaron and said, I have sinned against the Lord your God and against you. Now forgive my sin once more and pray to the Lord your God to take this deadly plague away from me. Moses then left Pharaoh and prayed to the Lord. Yun lang po, purihin ng Diyos. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 10 verses 19 to 23. Ito po ang nakasulat. And the Lord changed the wind to a very strong west wind, which scooped up the locust and carried them into the Red Sea. Not a locust was left anywhere in Egypt. But the Lord hardened Pharaoh's heart, and he would not let the Israelites go. Then the Lord said to Moses, stretch out your hand toward the sky so that darkness spreads over Egypt, darkness that can be felt. So Moses stretched out his hand toward the sky, and total darkness covered all Egypt for 3 days. No one could see anyone else or move about for 3 days. Yet all the Israelites had light in the places where they lived. Yun lang po, purihin ang Panginoon sa kanyang banal na kasalatan. God bless.
Isang mapagpalang araw po ng Biyernes sa ating lahat para po sa ating devotion. Tayo po ay nasa huling araw na po ng week 12. For Exodus chapter 10, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang verses 24 to 29. Sabi po rito, Then Pharaoh called Moses and said, Go serve the Lord. Your little ones may also go with you, only let your flocks and your herds remain behind. But Moses said, You must also let us have sacrifices and burnt offerings, that we may sacrifice to the Lord our God. Our livestock must also go with us, not a hoof shall be left behind. For we must take of them to serve the Lord our God, and we do not know with what we must serve the Lord until we arrive there. But the Lord hardened Pharaoh's heart, and he would not let them go. Then Pharaoh said to him, Get away from me. Take care never to see my face again, for on the day you see my face, you shall die. Moses said, As you say, I will not see your face again. Amen. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. So, dito po sa chapter 10. So, sa chapter po na ito, hindi pa rin po natatapos yung mga sumpa. Paulit-ulit po na nagpapadala ng sumpa kasi paulit-ulit din naman po yung pagmamatigas ng Paraon sa kanyang puso. Na after niyang masabi na okay lang, binabawi na naman, hindi na naman okay. Every time na mawawala ang sumpa, hindi na naman tinutuloy ng Paraon yung pagpapaalis sa mga Israelita. So dito po makikita po natin na si Moses po ay in-embrace niya na yung pagtawag sa kanya ng Panginoon. Talagang pinanindigan niya na dahil every time po na ire-reject siya ng Panginoon, every time na hindi matutuloy, hindi na siya nawawalaan ng kumpiyansa sa sarili niya. Hindi na siya nagtatakot, hindi na siya nag-aalala. Buo na yung tiwala niya sa Panginoon. Nakasama niya ito, tutulungan siya at hindi siya pababayaan. So dito po, nakita natin sa huling verse na hindi po nagkaroon ng maganda at maayos na pag-uusap ang dalawa ni Moses at ng Paraon. Dahil nga, sa tuwing lagi na lang merong excuse tong Paraon, may kondisyon. Dito po ang kondisyon niya, pinapayagan ko na kayong umalis, pero iiwan ninyo yung inyong mga hayop, yung mga ari-arian pa ninyo, iwan nyo rito. Siguro, alam niya na hindi na babalik. Ito yung pagsisiguro niya na babalik pa yung mga Israelita. Pero nagmatigas si Moses na sinasabi niya na hindi pwede kasi kailangan namin dalhin yan. Na kailangan namin mag-alay sa aming Panginoong Diyos dahil hindi namin alam kung ano yung makakalugod sa kanya or ano yung gusto niyang ialay namin pagdating doon. So yun yung reason. So dito sa pagsagot na ganoon ni Moses, nagalit ang Paraon. So, nagkaroon na sila ng sagutan dito na sinasabi ng Paraon na umalis ka na sa harap ko, ito ka na mababalik. Dahil sa pag nakita uli kita, mamamatay ka na, sabi niya gano'n. So, sabi ni Moses, sige, kung yan ang gusto mo, parang gano'n ang ano niya rito. Ang stand niya. So, dito makikita natin na talagang nanindigan na si Moses. Talagang in-embrace niya yung calling niya na alam niya na hindi siya pababayaan na sinasabi nga ni Pastor nung last preaching na God equips the called. Ano man yung kakulangan mo, ikaw ay i-equip ng Panginoon, tutulungan ka, ikaw ay poprotectionan, lahat ng favor, ibibigay sa iyo ng Lord once na ikaw ay kanyang tinawag upang makapaglingkod sa kanya. So, sa atin po, kung tayo po ay mayroong pagtawag mula sa Panginoon, huwag tayong mag-alala sa ating kakulangan dahil si Lord ang magpo-provide. I-acknowledge lang natin yung power ng Panginoon sa buhay natin na tayo po ay hindi natin sa sariling kakayanan magagawa ang mga bagay-bagay, kundi dahil sa kapangyarihan ng Panginoon na ibibigay po sa atin. So, yun lang po yung maisishare ko. Let us embrace our calling, mga kapatid, at tayo po magpatuloy. Ang importante, obedience. Hindi natin kailangan maging magaling, kailangan lang po nating sumunod. Yun lamang po. To God be all the glory. God bless everyone.